Ayun mga kaibigan, huwag na tayong paligoy-ligoy. Simulan natin ang ating topic. Ang topic natin ay tungkol sa paniniwala. Yun, gandang topic, no? Direct to the point tayo dito kasi alam niyo naman, mainitin yung ulo ko at mainitin din yung ulo nyo. Alam kong maikli din yung pasensya nyo. Kaya ako, yung ginagawa ko din sa YouTube pati sa Facebook, yung mga 1 hour video, times 2 ko o 1.5 times. Kasi ayaw nga natin ng mahaba at yung paligoy-ligoy. Yung punto yun din naman kagaya nito, yung intro natin paligoy-ligoy. Pero maganda din naman yung mga 1 hour, mas namnam at dama mo yung mga message doon. Pero kanya-kanyang trip na lang yan. Ayan, simulan na natin. Ito yung mga tanong na ating sasagutin. Ano ang paniniwala? Paano nabubuo ang paniniwala ng isang tao? At gaano kahalaga ang paniniwala? Okay, simulan natin. Unang tanong, ano ang paniniwala? Sabi dito, ang paniniwala ay ang pagtanggap natin sa isang bagay bilang totoo o tama kahit wala itong kumpleto na ebidensya o patunay. Katulad ng mga reliyon, moral na prinsipyo o anumang konsepto o mga ideya na tinatanggap ng isang tao bilang totoo. Ayun, sa madaling kwento mga kaibigan, ito ay ang pagtanggap natin. Pagtanggap sa mga ideya o paniniwala kahit hindi mo pa ito napapatunayan. Parang ang labo, napatunayan mo, hindi. Basta yun yung paniniwala, alam ko naiintindihan nyo yun. Inulat ko lang Pangalawang tanong, paano nabubuo ang paniniwala ng isang tao? Yun, paano naman nabubuo? Okay, sabi dito, ang paniniwala ng isang tao ay nabubuo kadalasan dito sa 5 ito. Una, sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Diba? Pag nakipag-usap ka, ayun, hindi ko na ipapaliwanag, nag-gets nyo naman. Pangalawa, sa ating mga karanasan o experience o sa mga nakikita ng ating mga mata. O diba? Baka may kayo, bibigay ako ng halimbawa, mabilis lang to. Halimbawa, nakakita ka ng multo. Ayun, dahil nakakita ka ng multo, tumakbo ka sa second floor at tumalon ka sa second floor ng bahay ninyo. Ayun, una, nakita mo. Naniniwala ka kasi nakita mo. Pangalawa, na-experience mo. Ayun, na-experience mo na kapag tumalong ka pala sa second floor ng bahay nyo ay maaari kang mamatay at ma-hospital, mamali ang buto. Nagets nyo na. Pangalawa, experience. Pangatlo, edukasyon. O alam naman natin sa paaralan kung anong ituro ng ating teacher, coach, professor. Dahil estudyante tayo ay naniniwala tayo. Pang-apat, kultura at lipunan. Ito yung mga nakaugalian natin o tradisyon. Depende ito sa lugar natin kinabibilangan. Ito yung sining, iba't ibang paniniwala, paggalang, pananamit, magsimba. Yun, alam nyo na yun. Panlima, pananampalataya. Ayan, itong pananampalataya, napakalaking gampanan o impluwensya nito sa paniniwala natin. Dahil dito tinuturuan tayo ng tamang pamumuhay, pag-uugali, pagrespeto, at pagkakakilanlan sa tama at mali. Ayun. Kaya magsimba tayo mga kaibigan. Ayun. What? Pangatlong tanong, gaano kahalaga ang paniniwala? O, diba? Obvious naman na mahalaga ito. Napakahalaga ng paniniwala dahil malaki ang epekto nito sa buhay nating mga tao. Sa katunayan nga niyan, sa katunayan nga niyan, kung ano ka ngayon o kung paano ka mag-isip, malamang dahil yan sa paniniwala mo, kung ano yung ugali mo. Diba? Kung ano paniniwala mo, yung ugali mo, pagkatao mo, yan yung totoo. Ganun talaga yun yung paniniwala mo, diba? So, ayun, magpa 5 minutes na tayo. So, natupad natin yung yung time. Target ko kasi bago mag 5 minutes matapos ko agad at mai-deliver ko yung point natin. So, dito lang muna tayo magtatapos at kita na lang tayo next
gawin na lang natin to ng part 2 kung magulo. Pero alam ko, gets nyo naman to.